tayo sandali. Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Tuwing linggo po, bago pagkatapos ng Pasko, yung unang linggo pagkatapos ng Pasko, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng banal na mag-anak, Holy Family. Kasi nung isang araw lamang ay Pasko, kaya ngayon po ay kapistahan ng Holy Family. Bagamat alam natin ay nasa oktaba pa rin tayo ng Kapaskuhan. Sapagkat tulad po ng Pasko ng Pagkabuhay, pagkatapos mismo ng araw ng Pasko, merong 8 days kung saan ating ninanamnam yung ganda ng pagdiriwang po ng Pasko. Kaya ito pong kapistahan ng banal na mag-anak ay nakapasok pa rin sa oktaba ng Kapaskuhan. Sapagkat pinapakita sa atin na ibinigay ng Diyos ang ating manunubos sa konteksto ng isang pamilya. Sabi nga natin, pwedeng hindi naman dumaan sa ganoong proseso. Pwedeng malaki na nang ibigay sa atin ang manunubos. Pero hindi ganoon ang plano ng Diyos. Ang kanyang plano ay dumaan sa proseso ng pamilya, konteksto ng pamilya, ang batang si Jesus, para sa pamilya siya mismo mahubog. At para din naman sa atin, sa ating mga pamilya, ay ating matagpuan at makita mismo ang Panginoon. Sabi nga ng ating katesismo, yung family is the domestic church. Ibig sabihin, sa ating mga pamilya, tinuturuan po tayo hindi lamang ng mabuting asal. Kung hindi bahagi din daw ng papel ng mga magulang na turuan yung mga bata tungkol sa Panginoon, kung paano magdasal, kung paano sumunod sa mga utos ng Diyos. Ang lahat ng yaan ay sa pamilya natututunan natin. Kaya nga po si Pope Leo, ang sabi niya, sa pamilya ibinabahagi hindi lamang pagkain, ipinapasa hindi lamang buhay, kung hindi pananampalataya. Kasi yung pamilya daw ay isang lugar kung saan ating pwedeng matagpuan si Jesus at doon nating maranasan ang kanyang pag-ibig at pangangalaga. Maganda po yung simbolong yun. Pamilya ay lugar para matagpuan si Jesus kung saan ating nararanasan ang pag-ibig at pangangalaga. Kasi po kapag maayos yung pamilya, doon natin pwedeng maramdaman ang pag-ibig at pangangalaga. At kung saan merong pag-ibig at pangangalaga, ando doon si Jesus. Kaya po itong ating mga pagbasa, pinapaalaala sa atin ang tatlong mahalagang bagay tungkol sa pamilya. Tatlong R. Yung unang R, respect. Yung paggalang. Yung ating pong unang pagbasa ay mula kay Propeta Sirach. Simula pa lamang ano ang sabi doon. Tinalaga ng Panginoon yung ama at binigyan siya ng kapangyarihan sa kanyang mag-anak para sundin ang kanilang ina. Maganda po yung simbolong yun, na yung tatay ang talagang tinalaga ng Panginoon para mangalaga sa kanyang mag-anak. Pero hindi lang daw yaan ay papel ng ama. Kung hindi dapat din nandoon yung nanay para siya'y sundin ng kanyang mga anak. At paulit-ulit po sa ating unang pagbasa, binabanggit yung salitang paggalang. Alam po natin very basic yung respect, yung paggalang. Kasi kapag ating daw ginagalang yung ating magulang, humahaba yung ating buhay. Pinapatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Binibigyan tayo ng Diyos ng kagalakan. Ibig sabihin, tayo mismo ang nakikinabang kapag maganda yung ating pakikitungo mismo sa mga taong itinalaga ng Panginoon para sa ating pamilya ay tumutok at humubog, katulad ng ating mga magulang. Pero alam po natin na hindi naman lahat talaga ng magulang ay maayos. Kasi may mga pakakataon din na pwedeng ang isang magulang, lalaki o kaya babae, ay hindi ganoon kaayos sa paghuhubog ng kanilang mga anak. Pero ang sinasabi po sa ating unang pagbasa, igalang pa rin natin sila. Respetuhin pa rin natin sila. Kasi yung pinakahuling bahagi po ng ating unang pagbasa ay napakahalaga. Ang sabi ni Propeta Sirach, ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Magandang paalaala po yun, na maaaring iniisip ng ilan sa atin
hindi naman talaga karapat-dapat igalang itong taong ito kasi laging umiinom, kasi laging nagmumura, kasi laging palaaway, kasi siya'y nananakit sa aming ina. Pero ano ang sinasabi po ng ating unang pagbasa? Yung ating paglingap sa ating Ama ay hindi makakalimutan ng Panginoon. Ibig sabihin, gagantimpalaan pa rin tayo ng Panginoon sa ating ginagawang paglingap sa ating mga magulang. Kahit may mga pakakataon, sila ay hindi nagiging maayos o nagiging matapat. Alam po niyo, meron akong nabasang quotation nung isang araw. Ang sabi doon, yung golden rule daw sa parenting ay yung ipakita sa mga bata kung ano ang gusto mong mahubog sa kanila. Ipakita sa mga bata kung ano ang gusto mong mahubog sa kanila. Ano ang ibig sabihin noon? Good role modeling. Kasi hindi pwedeng sabihin ng magulang, maging tapat ka, maging maayos ka, magsimba ka, magdasal ka, kung mismong ang nakatatanda ay hindi ginagawa ang mga bagay na iyon. Sabi nga natin, leadership by example. Kaya dapat sa ating pamilya, hindi lamang ginagalang ang magulang. Kung hindi bilang mga magulang, ating ipakita na talagang tayo ay kagalang-galang sa ating mismong magagandang halimbawa. Yung unang R, respect. Pangalawang R, relationship, ugnayan. Sabi nga po natin, hindi natin kayang piliin ang ating pamilya. Hindi tulad ng ating mga kaibigan. Pero sa pamilya tayo tinuturuan ng mabuting asal. Pero hindi rin doon dapat natatapos ang mabuting asal. Kasi may mga pakakataon, baka mas mabuti tayo sa ibang tao, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapitbahay, pero hindi mismo sa miyembro ng ating pamilya. Kaya nga ano ang sabi po ng ating ikalawang pagbasa ni San Pablo? Ang sabi, kayo'y maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at maitiisin, at magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kasi ang lahat daw ng yaan dapat sa pamilya magsimula at sa pamilya din dapat maramdaman. No? Kaya nga minsan kailangan tayong bumalik talaga sa ating pamilya. Kasi sa pamilya tayo hinuhubog ng Panginoon para maging maayos mismo yung ating ugali o yung ating asal. Alam po nyo, nung ako ay dating formator sa loob ng seminaryo, lagi naming pinagmamasdan kung yung seminarista pag home weekend o kaya bakasyon ay hindi umuuwi ng bahay. Kasi kapag hindi siya umuuwi ng bahay, red flag yan. Ano ibig sabihin? Merong tinatakasan, merong ayaw makita sa bahay, kaya laging nasa labas. Siguro magandang paalaala po yan sa atin. Kung mas pinipili nating nasa labas, kung mas pinipili natin nasa ating mga kaibigan, kung mas pinipili natin tayo ay nasa ibang lugar, ibig sabihin, hindi tayo panatag sa ating pamilya. Hindi tayo masaya sa ating pamilya. Pero yan po yung pangalawang punto ng ating ikalawang pagbasa. Tignan natin yung ating relasyon, hindi sa ating kaibigan o katrabaho, kung hindi yung ating relasyon mismo sa ating pamilya. Kasi maaaring may mga pakakataon, alis tayo ng alis, layo tayo ng layo. Pero ibabalik pa rin tayo dyan ng Panginoon. Bakit? Kasi kung saan tayo nahubog, doon din dapat nating ipakita anuman ang hinubog mismo sa atin. Yan po yung pangalawang R, relationship. Kaya nga ang sabi sa ating ikalawang pagbasa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Kasi baka minsan iniisip natin, yung mister mo lang ay may problema, yung magulang lang natin ang may problema, yung anak mo lang ang may problema. Pero ano ang sinasabi diyan ni San Pablo? Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya kayo'y magpatawad din. Kasi kahit ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong kahinaan din. Meron ka rin kahinaan bilang asawa, meron ka rin kahinaan bilang magulang, no? Meron ka rin kahinaan bilang anak. Hindi natin pwedeng ituro lamang ang sisi sa ibang tao. Kaya nga ano ang sinasabi diyan?
kung paanong tayo ay pinakisamahan ng Diyos, kung paanong tayo ay pinatawad ng Panginoon at inunawa ng Diyos, dapat ganoon din tayo sa bawat isa. Pangalawang R, relationship. Sana wag lang natin titignan ang kapintasan ng miyembro ng ating pamilya. Tingnan din natin yung ating mismong sariling kapintasan. Kasi ang isang relasyon ay hindi magiging maayos kung isang tao lamang ang may problema. Yung lahat ay bahagi niyaan. Kaya kinakailangan ang bawat isa ay handang umunawa at handang magpatawad. Pangalawang R, relationship. Pero pangatlo po at panghuling R, responsibility, yung pananagutan. Sa ating pong ebanghelyo, ating narinig paanong inutusan ng Panginoon si Jose sa panaginip na kanyang lisanin ang lugar na iyon at pumunta ng Ehipto. Kasi yung mag-inang si Maria at saka si Jose, nalalagay sa panganib yung kanilang buhay. Kasi gustong patayin ni Herodes ang batang Jesus. Sa ating buhay din, maraming panganib yung pamilya. Ano yung mga panganib noon? Halimbawa, addiction, o kaya gambling, o kaya yung technology, o kaya yung business sa hanap buhay, o kaya yung hindi magandang pag-uugali. Maraming pwedeng pumatay sa pamilya. Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo? Katulad sana ni Jose, handa tayong makinig. Sana katulad din ni Jose, handa tayong sumunod. Kasi ang mahalaga sa ating ebanghelyo sa ngayon ay yung bawat isang kasapi ng pamilya ay nagtutulungan. Kasi ang bawat isa ay may kanya-kanyang responsibilidad. Minsan yan ang problema ng pamilya. Ano yun? Imbis na magtulungan, nagtuturoan. Trabaho mo yan, ikaw ang gumawa dyan. Kuusapin mo yung anak mo, ikaw ang may problema dyan. Pero sa ating pong ebanghelyo, walang turuan si Maria at saka si Jose. Kasi alam ng mag-asawang ito na silang dalawa dapat ang mag-ingat sa batang Jesus. Yan po yung pangatlong R na ating tignan, responsibility. Ano ba yung mga pananagutan na ibinigay ng Panginoon sa atin, sa ating mismong pamilya? Sana ito'y ating magawa ng may katapatan. Huwag tayong magtuturuan kasi walang mangyayari kapag yung mag-asawa turuan ng turuan. Ang mahalaga sa buong pamilya, ando doon yung pagtutulungan. Mga kapatid, walang perpektong pamilya. Alam natin na ang lahat ng pamilya dumaraan sa mga pagsubok. Pero sa mga pagsubok, tandaan din natin, doon tayo nahuhubog. Tatlong R ang mahalaga na ating tignan sa ating mga pamilya. First R, respect. Sana ating igalang ang bawat isa. Turuan mo ang iyong anak na igalang ang kanyang magulang, ang iyong asawa. Huwag ikaw ang magpudyok sa iyong anak na hindi rumespeto sa kanyang magulang. Pangalawang R, responsibility. Magandang ating tignan ano ba yung mga Herodes sa ating buhay na kailangan nating ingatan kasi pwedeng malagay sa panganib yung ating pamilya. Huwag magturuan, magtulungan. Pangatlong R, yung ating relationship. Magandang ating tignan paano ba tayo pinapatawad at inuunawa ng Panginoon. Kasi ang bawat isang miyembro ng pamilya ay may kahinaan din. Pero ang Panginoon sa bawat araw ang umuunawa sa atin. Tatlong R po ang hamon sa atin. Respect, relationship, responsibility. Amen.